Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa mga taong naririto, sa mga kapatiran, sumainyo nawa ang kapayapaan ng Diyos. Ayan po. Welcome po sa inyong lahat, sa mga bago po na naririto. Welcome po sa Jesus is Our Shelter Church. Kayo po ay pamilya na ng aming tahanan. Welcome sa ating visitors. Ayan, meron po yata tayong visitors doon. Welcome to Jesus is Our Shelter Church. Yan po. Parang na-force ako, parang nakakala English. Pero ayan nga po, bago tayo magpatuloy, ayan, sa ating gawain, tayo po humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray this morning. Sige po. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, thank you Lord sa araw na ito. Salamat po sa araw na ibinigay mo na hindi ka nagsasawa to give us a blessing. Naginising mo kami ngayong umagang ito upang marinig namin ang iyong salita na dadaloy sa lugar na to at paalalahanan ang bawat isa para mamulat kami, Panginoon, sa nais mong ipakita ngayong umagang ito. This day, Lord, please, siyasatin mo po ang aming mga puso. Alamin mo ang laman nito. Nawa ipagkatiwala namin sa iyo lahat ng kabigatan, kalungkutan, kung anumang emosyon meron dito. Lord, please, i-wipe out mo po. Tanggalin mo muna po. Nang sa ganon, yung mga salita mo ang aming maririnig at maitatanim namin to sa pinakamatabang bahagi ng aming puso. Thank you, Lord, dahil patuloy kaming nagkakaroon ng ganitong gawain dahil sa iyong hawat habag sa aming lahat. Salamat po muli, Panginoon. Ikaw ang mag-ingat sa amin. Ingatan mo po ako na magsasalita ngayon sa harapan ng aking mga kapatiran. Siyasatin mo ang puso ko. Itago mo ako sa iyong likuran nang ikaw ang kanilang makita. Ibaba ko nawa ang aking sarili nang ikaw ang aking maitaas. Panginoon, kung ano man yung karumihan ko, kung ano man yung karumihan namin, Panginoon, dinisin mo po ito. Alam namin, nilinis mo na ito mula nung ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ibinuhos mong ganap ang iyong dugo para sa aming mga kasalanan. Thank you, Lord, sa ginawa mong wagas na pag-ibig na yon. Muli, O Diyos, sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ayan po. Ayan. Kung meron po kayong Bible, ayan, if you have a Bible, please join us. Open your Bible in 1 John 4, verse actually, ang pag-uusapan po natin is 16 to 21. Pero, tingnan po natin itong main verse na to. 1 John 4, verse 21. Sabi po dito, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang mga kapatid. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Yan po. So, how's your February 14? Ayan, kamusta po ba? Paano nyo po bang sinelebrate ang February 14? Ayan, kung titignan po natin, ito po ba'y happy, sad, masaya po ba kayo, malungkot po ba kayo, takot, may bagabag, puno ng pag-aalala? Paano nyo po bang sinalubong ito? Sabi nga po, maraming mga tao nagsasabi na ang pag-ibig daw ay like riding a roller coaster. Para ka raw sumakay sa isang roller coaster. Hindi mo raw alam yung emosyon. Up, down, ikot. Talaga daw nakakatakot sumakay sa roller coaster. Thank you. Nakakatakot daw po. Pero kung titignan nyo po, kung pupunta po kayo sa mga amusement park, ang roller coaster ang may pinakamahabang pila.
Kasi maraming gustong sumakay sa roller coaster. Kahit alam nilang buwis buhay na to. Kahit alam nilang nakakatakot, pero gusto nilang maranasan. Kaya nga po, kung titignan po natin, ano po ba yung pinakamahabang roller coaster? O ano po ba yung nakakatakot na ride sa roller coaster? Sabi po, ito raw po, ayan, yung roller coaster daw po na pinakamataas, yung tallest roller coaster in the world, yung buwis buhay daw po talaga na rides na to, ay makikita natin sa Six Flags theme park ng New Jersey, USA. Yan daw po yung tinatawag na Kingdaka roller coaster. Ito raw po ay mayroong 456 in height. Ganun daw pong kataas. At meron daw pong 164 feet higher than Liberty Statue. Ganun daw pong kataas. At ang bilis naman daw po nito ay 128 miles per hour in 3.5 seconds. Ganun daw pong kabilis. Kaya kung ipipil nyo raw po itong roller coaster rides ng Kingdaka, ito raw po yung kapag sumakay ka, para ka raw pong sumakay ng eroplano. Yung talagang pag umandar pa lang mapapasandal ka na. Ganun daw po yung pakiramdam kapag ikaw ay sumakay ng roller coaster na sa Kingdaka or sa amusement park na to, yung Kingdaka roller coaster. Upside down, talagang buwis buhay. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay talagang hindi lang parang buwis buhay, kundi talagang nagbuwis ng buhay para ipakita ang kanyang wagas na pag-ibig sa atin. Kaya nga po sabi po sa John 15:13, wala pang pag-ibig na hihigit pa. Wala pang pag-ibig na hihigit pa sa isang pag-ibig ng isang tao sa kanyang kaibigan. Na ialay niya ang kanyang buhay sa kanyang kaibigan. Yun po yung matinding binigay ng Diyos na pag-ibig para sa ating lahat. Hindi po maihahalin tulad sa isang roller coaster ride. Kasi yung pag-ibig ng Diyos, alam niya kung ganong kahirap. Kaya nga po kung papipiliin po kayo, yung naranasan ba ng Panginoong Hesus, pipilahan kaya ng tao yun? Malamang walang pipila doon. Sino bang gusto na tao na magbuhat ng krus? Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, buhatin mo yung krus araw-araw. Pasanin mo ito. Kalimutan mo yung sarili, buhatin mo ito araw-araw. Yan yung sinabi ng Panginoong Jesus sa atin. Kung gusto mong sumunod sa Kanya. Kaya nga po, ano po ba yung pag-uusapan natin ngayon? Ayan po ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil alam ko naman po, ang February ay Heart Month. Ayan. Si Kristo ay pag-ibig. Yan po ang ating pag-uusapan. Christ is love. Yan po. So, ano po ba yung sinasabi dito? Kung babasahin po natin yung kabuuan ng 1 John chapter 4, pinakita po dito ni John ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Pinakita niya po na ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Sinabi nga niya na ang umiibig ay nagmula sa Diyos. Kung tayo daw po ay umiibig, tayo daw po ay nagmula sa Diyos. Kaya nga po, sinabi niya rin na hindi daw kumikilala sa Diyos ang hindi marunong umibig sa kapwa. Yan po yung sinabi ni John the Beloved. Ipinakita niya dito pinakita niya dito yung sobrang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya ang Diyos ang naghanap ng kaligtasan para sa ating lahat. Hindi tayo ang naghahanap ng kaligtasan. Ang Diyos ang naghanap ng kaligtasan para tayong lahat na makasalanan ay maligtas. Yan po yung pinakita ni Apostol John dito.
Kaya nga po, yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon ay sobra-sobra para mapakita ang dakila at wagas na pag-ibig, yung dalisay na pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Yun po yung pinakita ni Apostol John dito. Kaya nga po, pinakita rin dito na tayong lahat ay, kung ikaw ay umiibig, tayong lahat ay iniibig din ng Diyos. Kaya nga po sabi sa isang awitin, di ba? Niyakap mo ako sa aking karumihan. Di ba? Kahit na makasalanan ka, hindi inisip ni Lord na kung gaano kang karumi. Hindi niya inisip na, eto bang makasalanan na to? Eto bang makasalanan na to? Iaalay ko yung buhay ko para sa Kanya. Eto bang makasalanan na to? Ibibigay ko yung buhay ko? May saysay ba? Hindi niya inisip yun. Basta ang ginawa niya, etong pag-ibig na to, wagas, ibibigay ko sa Kanya. Gaano pa ka makasalanan niyang taong yan? Ibibigay ko yan para sa Kanya. Hindi ko ipagdadamot. Dahil hindi madamot ang pag-ibig ng Diyos kahit kailan. Pero kung titignan po natin, ano po ba? Yung taong hindi nakaranas or hindi niya nakikita ang wagas o tunay na pag-ibig ng Diyos, ano ba yung nagiging pinamumuhay niya? Tignan po natin. Sabi po dito, taong hindi nakikita ang pag-ibig ng Diyos. Number 1, nakakalimutan niya na siya ay nilikha ng Diyos para sa Diyos. God created him for His purpose. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanyang mga layunin. Pero eto, hindi niya nakikita na siya ay nilikha ng Diyos. Paano hindi niya nakikita? Kasi nga po, laging nakikita ang problema, kaya laging stress. Nakikita mo kasi lagi yung problema. Kinakount mo kasi lagi yung problema. Nakakalimutan mo, ang Diyos ang lumikha sa'yo. Kaya bago mo naranasan yung problema, nilikha niya na ang solusyon para sa'yo. Pero ang nangyari, nakakalimutan niya na siya ay nilikha ng Diyos. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo before, di ba? If you are stressed, ilang muscles ang gumagana sa'yo? If you are stressed, you use your 639 muscles. That's why, nagiging masyado kang elder ng tignan. 14 ka pa lang, mukha ka ng 92. Di ba? Kaya nangyayari ano? Pero dapat, lagi daw tayong happy. Kasi kung happy tayo, ilang muscles ang gumagana? 39 muscles lang ang gumagana sa atin. Diba? So, kung makikita po natin, dapat lagi nating pinamumuhay na lagi nating naiisip na ang Diyos ang lumikha sa atin. Pero eto, yung mga tao na nakakakalimot sa Lord, na nakakakalimot sa pag-ibig ng Lord, nakakalimutan niya na siya ay nilikha ng Diyos. Yan po. Ano pa? Nag-aalala lagi sa future. Kaya ang nangyayari, negative ang nangyayari. Lagi siya nag-aalala sa future niya. Paano kaya to? Paano kaya yung? Paano kaya to? Ang daming nagiging paano. Nakalimutan niya na ang bilin ng Lord, hayaan mong ang bukas ang mamblema sa kanyang sarili. Ang problema mo, yung today. Huwag yung bukas. Di ba po? So ngayon, kung titingnan po natin, nagiging negative tuloy ang mindset ng isang tao. Masyado kang nagiging negative. Kaya nga po, kung titignan natin, yung mga taong nakakakalimot na siya'y nilikha ng Diyos, nagiging negatibo. Dahil hindi niya alam na lahat ng solusyon magmumula sa Diyos.
Hindi sa kanyang sarili. Hindi sa ating sarili. Sa Diyos magmumula yan. Number 2, nagiging katulad ng mundong ito. Masyadong in love sa mundong ito, in this world. Sobrang in love. Bakit? Kung titingnan po natin, ano po ba yung katangian ng pag-ibig na sinabi ni Apostol Paul? Pero ito, baligtad. Sabi dito, hindi matyaga. Nawawala ng katyagaan, lalo na sa mga gawain sa church. Lalo na sa gawain ng Diyos. Bakit? Kasi napagpapahalagahan yung mga pangangailangan. Some people, magpe-pray. Lalo na nakakalungkot mga Christian. Magpe-pray, Lord, bigyan mo ko ng trabaho. Yes, anak, I know. Kailangan mo magtrabaho. Sige, bibigyan kita. Pero tingnan natin, binigyan ni Lord ng trabaho, nakalimutan si Lord. Nakalimutan na may isang araw si Lord para sa buhay niya. Kaya kung titignan po natin, nagiging in love tayo sa mundong ito. Nagiging katulad na tayo ng mundong ito. Tandaan natin, itong mundong to sisirain ni Lord to. Papalitan ng bago to. Kaya huwag kang ma-in love sa mundong ito. Kahit yung katawan mo, sisirain ni Lord yan. Papalitan ng bago. Dahil gusto ni Lord, bago lahat sa buhay natin. Kaya dapat hindi natin pinagpapahalagaan ang mundong ito. Sabi pa po dito, nawala na ang kagandahang loob. Nawala na yung kagandahang loob natin sa ating kapwa. Nagiging selfish na tayo. Nagiging makasarili na tayo. Hindi na natin naiisip na may pangangailangan din yung kapwa natin. Laging naisip na natin yung sarili natin. Next po dito, nagiging maiinggitin. Lagi ka nang nakatanaw sa blessing ng kapwa mo. Lagi mo nang binibilang yung blessing ng kapwa mo. Nakakalimutan mo na binibless ka rin naman ni Lord. Kinakount mo kasi sa sarili mo yung problema. Hindi mo kinakount yung blessings na binibigay sa'yo ni Lord. Nagiging mayabang. Nagiging mayabang ka na dahil pinagyayabang mo na yung sarili mo na ako ang nagpundar nito, ako ang ganito, ako ang ganon, ako. Hindi. Hindi ikaw. Pinagkatiwala lang sa'yo ni Lord yan. Tandaan mo. Kaya mo nararanasan yan, pinagkatiwalaan ka lang ni Lord. Para sabihin ko sa'yo, pag namatay ka ba, may madadala ka ba? Kaya nga po, tignan natin, inuulit ko, nung ipinanganak ka, hubot-hubad ka, may laman ba yung katawan mo? May laman ba yung kamay mo? Kaya nga pag namatay ka, ano nangyari sa kamay mo? Nakalahad. Bakit? Tanda na wala kang madadala kahit isang kusing. Kahit pabaunang ka pa sa loob ng kabaong ng napakaraming kayamanan, hindi mo madadala sa langit yun. Kaya nga sabi ni Lord, hindi mo dapat pinagpapahalagahan ang kayamanan dito sa lupa dahil ang kayamanan dito ay kinakain ng anay at kalawang. Pero ang kayamanan sa langit, kailanmay hindi aanayin at kakalawangin dahil ito ay forever. Sabi po, nagiging magaspang ang ugali. Bakit po nagiging magaspang ang ugali? Lagi ka nang nakasinghal, lagi ka nang galit, hindi mo alam kung may pinaglalabang ka, magsalita ka lang ng konti, nakasigaw. Tandaan po natin, bilang mga Kristiyano, dapat maging mahinahon tayo sa pagsasalita. Next po. Sabi po dito, natutuwa sa mga kalokohan sa mundong ito. Natutuwa. Bakit po?
Nakikita mo na Kristiyano ka na, pero naaya ka lang sa inuman, go! Shot lang naman. Hindi naman nakakalasing. Isa lang naman eh. Pero malinaw po, dapat hindi ka na umiinom ng nakakalasing. Eh bakit sabi sa Bible? Ikaw ba si Timothy na sumasakit ang tiyan? Hindi ikaw ang kausap. Si Timothy ang kausap ni Paul. Kaya wag mong i-claim na ikaw yung kausap. Tandaan po natin yan. Next, hindi mapagpatawad. Hindi ka mapagpatawad dahil totoo, meron ka pa ring galit sa puso mo. Meron ka pa ring hindi pinakakawalan dyan sa puso mo. Tandaan mo ang pag-ibig ng Diyos. Lahat yan. Kahit sabi ko nga po kanina, di ba? Yung kanta, yung ang ganda-ganda nun, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nandi kayang tumbasan. Tignan niyo po yung awit na yun. Sa totoo lang, unconditional love. Wagas ng pag-ibig. Hindi tumitingin sa kung ano man yung taong yun. Kaya nga siguro, kung titignan natin, yung kung makakaranas tayo ng totoong pag-ibig, lahat tayo nakapiring eh. Kasi hindi tayo mamimili ng itsura ng tao. Hindi tayo manja-judge ng tao. Dahil aalamin natin kung ano yung totoo. Tatanungin muna natin yung mga tao. Pero dahil may mata tayo, nakikita natin, ginajudge kagad natin dahil yun yung gusto natin. To see is to believe. Pero malinaw si Lord. Malinaw din yung sinabi ni John. Bagamat hindi natin nakikita ang Diyos, naramdaman natin ang kanyang wagas ng pag-ibig. Yun yung sinabi ni John dito, sa chapter 4. Hindi man nakikita ang Diyos, pero naramdaman natin yung kanyang wagas na pag-ibig sa atin. Next, yung last na fruit ng pag-ibig, yung pag-ibig na sinabi ni Apostol Paul, walang pagtitimpi. Hindi mo kayang magtimpi. Bakit? Sa totoo lang po, di ba, pag galit tayo, sobra galit talagang mababalibag mo lahat, masasabi mo lahat. Kaya nga, di ba, huwag kang magdidesisyon pag galit ka. Kasi pag galit ka, nagdesisyon ka, hindi mo na mababawi yun. At yung mga nasabi mo sa kapwa mo, hindi mo na rin mababawi yun. Tumusok na yun. Kaya di ba, ang dila, sobrang talim niyan. Tagos hanggang puso. Hindi mo na mababawi. Yung sakit, yung kirot, nandun na yun. Kahit anong gawin mo, hindi mo na mahuhugot yun. Next, sabi po, number 3, laging puno ng kalungkutan. Kapag ikaw daw po ay taong hindi nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, lagi kang nalulungkot lalo na sa future mo. Lagi kang nalulungkot dun sa mga mangyayari sa buhay mo. Na paano kaya pag ganito? Ang dami mong nagiging tanong. Hindi mo tinanong sa sarili mo, gaano ka bang kamahal ng Diyos? At di mo natanong sa sarili mo na, bakit tinatanong mo si Lord samantalang ang Diyos ang lumikha sa'yo? Nilikha ka ng Diyos. Kaya alisin mo dapat lagi ang mga tanong. Bagkus, lagi mong ipag-pray kay Lord yung mga nararanasan mo. Ang tanong, sinabi mo ba kay Lord? Sinabi mo ba talaga kay Lord? Naging matapat ka ba? Kasi kung naging tapat ka sa pagsasabi kay Lord ng mga nararanasan mo, magaang ang buhay mo. Magaang ang puso mo. Dahil sinabi mo kay Lord,
yung totoong laman nito. Number 4, umiibig sa sanlibutan. Masyado ka nang makasanlibutan. Mayaya ka lang ng kaibigan, go ka na. Kaya nga po sabi ko kanina, isang shot lang naman eh. Di ba? Pero tandaan mo, yung isang shot na yun, nadodoble yun. Hanggang sa napapaupo ka na. Hindi mo alam na humaling ka na. Hindi naman ako umiinom. Hindi lang pag-inom. Bakit? Pagising mo sa umaga, ano una mong hinahanap? Si Lord ba? O si cellphone? Kape. Di ba? Pagising mo sa umaga, nakapag-pray ka na ba na, Lord, thank you. Kahit umunat ka lang, Lord, thank you po, nagising ako. Pero hindi eh. Pupungas-pungas ka pa, kinakapa mo na si cellphone, titignan mo anong update. Di ba? Masyado ka nang nagiging makasanlibutan. Bakit? Mas priority mo yung mga bagay sa mundong ito. Work, pera, tao. Na para bang kapag nawala yung mga taong yun sa buhay mo, wala ka ng silbi, wala ka ng halaga. Kapag nawala sa iyo yung mga kayamanan, parang feeling mo wala na. Pag nawalan ka na ng pera, parang feeling mo wala na rin, mainit na ulo mo. Sa totoo lang, gusto yung makita yung taong mainit ang ulo, subukan yung mawala ng pera. Sabi nga po, laging mainit ang ulo mo. Pero tandaan mo, dapat hindi ka nagiging mainitin ang ulo. Dahil nagiging makasanlibutan ka. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng pera eh. Kaya nga wag mo raw tatanungin ng Lord, Lord, bakit ito lang benta ko? Dahil yan lang ang alam kong pangangailangan mo this day. Kaya don't ask me. Wag mo akong tanungin, siguro ginaganon ka na ni Lord eh. Di ba? Alam ni Lord yung pangangailangan natin ngayon. Kaya yun lang yung ibibigay niya sa atin ngayon. Next, nagiging deniable. Ayan, nagiging deniable. Bakit? Okay ka lang? Di ba? Pag merong kamusta ka? Okay ka lang? Okay lang ako. Kahit galit na, kahit na may, okay lang ako. Di ba? Nasaktan ka ba? Hindi. Di naman masakit. Hindi. Di ba? Pinatawad mo na ba siya? Oo, nakapagpatawad na ako. Tama na yun. Enough na. Huwag na tayo mag-usap. Nakapagpatawad na ako. Enough na. Putulin natin itong conversation. Ganun eh. Yun po talaga yung realidad. Nagiging deniable ka. Hindi mo na pagtatapat sa Diyos yung totoong laman ng puso mo. Kaya nga sinasabi sa Bible, di ba? Ingatan ang puso. Sinabi po yan sa Bible. Sinabi yan sa Corinthian. Ingatan ang puso. Pero ano naman po ba ang mga tao na nakakaranas ng tunay na pag-ibig ng Diyos? Kung titignan po natin, may mga tao na nakakaranas ng tunay na pag-ibig ng Diyos. Sabi po, number 1, alam niya na siya ay nilikha ng Diyos para sa Diyos. Alam niya po, wait lang po, inom lang po ako. Ayan. Alam niya na siya ay nilikha ng Diyos para sa Diyos. Kung titignan po natin, sabi po dito sa 1 John 4, verse 16, nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman
sa Kanya. Malinaw po na pinakikita rito. Kung titignan po natin, maigi, alam natin na tayo ay nagpapatuloy sa Diyos kung tayo ay tumatayo sa katotohanan. Alam natin na tayo ay nasa Diyos kung tayo ay patuloy na umiibig ng totoo sa Kanya. Sa totoo lang po, meron po akong isang nabasa eh. Kung totoo ka raw umiibig sa Diyos, sabi nga po, hindi mo lang iniibig yung mga taong umiibig sa'yo. Iniibig mo rin yung mga taong hindi umiibig sa'yo. Kasi, sabi nga po, kung ang umiibig lang sa'yo ang iniibig mo, eh wala ka raw pagkakaiba sa taong mga makasalanan. Kasi kaya din daw nilang gumawa nun. Kaya din daw nilang umibig. At kung titignan po natin, ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi namimili. Hindi namimili kung sino lang yung iibigin niya. Ito ay open sa lahat ng tao. Open po. Kaya nga po yung John 3:16 eh. Kung titignan natin, open to sa lahat. Unawain nating maigi. Ang John 3:16 ay open sa lahat ng tao. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, na kung sino man ang manampalataya, kung sino man ang manampalataya, yun yung napakalalagang salita eh, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Open sa lahat. Sino man. Kriminal ka man, pumatay ka man, drug addict ka man, ano pa yung pinakamaruming kasalanan? At hindi ito nanguhusga ng tao. Hindi nanguhusga ng kapwa. Dahil ang totoong pag-ibig, umuunawa. Dahil yan ang pinakita sa atin ng Panginoon. Kaya niya tayong unawain. Kung magiging judgmental tayo, kung sobrang napaka-judgmental natin, ano pagkakaiba natin? Nakikita lang natin yung mga mabibigat na kasalanan. Tandaan mo, maliit at malaking kasalanan, parehong kasalanan sa Diyos. Kaya nga malinaw na sinasabi sa Bible ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa ano po? Malaking bagay. Kaya maliit o malaki, pareho lang ang sukat niyan. Nagkasala ka pa rin. Kaya huwag mong sabihing natatangi ang sarili mo. Kaya nga po malinaw, ang lahat ng gawa natin ay isang maruming basahan lang sa paningin ng Diyos. Isang maruming basahan lang yan. Kaya hindi mo mapagmamalaki sa Kanyang harapan. Kaya nga po sabi ng ating Panginoong Yesus ibigin mo ang iyong kaaway. Love your enemies. Wow, ang bigat. Bakit ko mamahalin to? Kung kaltokan ako nito. Diba? Pero hindi Love your enemies. Ayan ang pinakita ng ating Panginoon nung siya ay nagpakita ng wagas na pag-ibig sa ating lahat. Bakit? Nung ipinako siya sa krus, pinagtatawanan siya, iligtas mo ang iyong sarili. Kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili. Pero anong sabi niya? Hindi niya inusgahan yung mga taong yun. Malinaw yung sinabi ng ating Panginoon, Ama, kaawa mo po sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
Pinag-pray pa ni Lord. Ikaw ba? Anong prayer ang ginawa mo sa kaaway mo? Madapa? Matalisod? Mapahamak? Anong prayer ang ginawa mo sa kaaway mo? Pero si Lord, ipinakita niya yung wagas na pag-ibig na yon. Kaya ang sabi niya, Ama, patawarin mo po sila. Napakagandang panalangin para sa kaaway. Patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Kasi alam ng taong ito na siya ay nilikha ng Diyos para sa Diyos kung tayo ay mananalangin ng kabutihan para sa ating mga kasalanan, sa ating mga kaaway. Alam natin na tayo ay nilikha ng Diyos. At nananatili tayo sa katotohanan at sa pag-ibig ng Diyos dahil alam natin na ang Diyos ay pag-ibig. Number 2, nagiging katulad ni Kristo. Christ-likeness. Sabi po dito sa 1 John chapter 4 verse 17, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Hindi daw po natin kinatatakutan. Ano ba yung patotoo ni Pablo? Kung titignan po natin, ano po ba yung patotoo ni Pablo tungkol sa nung siya ay hinuhusgahan ng iglesia? Tignan po natin. Kasi sa totoo lang, pinakita ni Pablo yung katangian ng tunay na pag-ibig. Ayan po. Kung titignan natin, ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Kasi kung titignan natin, ang ating Panginoon ay wagas ang pag-ibig sa ating lahat. Kaya pinakita rito sa 1 Corinthians 13 verse 4 to 7. Anong sabi? Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Malinaw po. Sorry po. Malinaw po na pinakita ni Apostol Paul yung katangian ng pag-ibig na dapat kung tayo'y nasa Panginoon na, nasa atin ang katangian ng totoong pag-ibig. Hindi tayo mapagmataas sa ating kapwa. Tayo'y laging mabait at hindi marunong mainggit. Yan ang pag-ibig. Hindi naiinggit sa kung ano meron ng kapwa niya, bagkos ikinatutuwa niya at ikinagagalak na laging maganda ang nangyayari sa kanyang kapatid. Kahit nakaaway niya to, ikinatutuwa niya na ang ganda naman na nangyayari sa kanyang buhay. Praise God! Hindi mo siya pinababayaan. Ayun ang totoong pag-ibig. Yun ang wagas ng pag-ibig na pinakita ni Apostol Paul. Kung titignan po natin, nung time na to, hinuhusgahan si Apostol Paul, kaya napakita niya yung wagas ng pag-ibig ng Panginoon. Hinuhusgahan po dito si Apostol Paul. Humarap po siya sa mga kapatiran. Sa totoo lang po, kaya niya nasabi ang wagas ng pag-ibig at sinabi niya, ang pag-ibig ay puno ng pag-asa. Pero sinabi nga rin po ni Apostol Paul yung 3 bagay na meron ang isang taong umiibig.
At pinakita rin ni Apostol Paul. Kaya nga sinabi ni Apostol Paul nung inuhusgahan siya, ang pinakamahalaga dito ay ang pag-ibig. Yun ang pinakita ni Apostol Paul. Yun ang sinabi ni Apostol Paul sa mga kapatiran. Ang pinakamahalaga dito ay pag-ibig. Kaya niya sinabi ang mga katangian ng pag-ibig. Hindi niya titignan yung karumihan mo. Hindi niya titignan. Bakit? Si Apostol Paul that time nung umarap siya sa mga kapatiran ng iglesia, bakit nandito yan? Mamamatay tao yan. Pinapapatay niya tayo. Paano kaming magtitiwala dyan? Pero sinabi ni Apostol Paul yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Paano siya ni-renew ng Panginoon? Paano siya nilinis ng Panginoon? At sinabi niya na ang pag-ibig ang napakamahalaga sa lahat. Kaya niya sinabi yung katangian ng pag-ibig. Kaya niya sinabi na ang pag-ibig ay mapagtiis. Dahil ang Panginoong Jesus, tiniis niya ang lahat para sa atin. Kahit na alam niyang mahirap, kaya nga po yung panalangin ng ating Panginoong Jesus, nananalangin siya, sobra-sobra, dumudugo na ang ulo niya, sige. Dahil alam niya yung raranasin niya, alam niya yung hirap, alam niya yung sakit, kirot, alam niya yun. Pero sabi ng Panginoon, hindi ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo. Your will be done. Pero kung titignan natin kung tayo, ano kaya yung ipapanalangin natin? Lagi natin pinapanalangin, yung kalooban natin ang mangyari. Lord, ito ang gusto ko. Lord, pwede po ba ganito? Sa totoo lang, minamahanduhan mo na si Lord. Sinasaklawan mo na yung kapangyarihan ni Lord. Dahil gusto mo, ang nangyayari, yung gusto mo, hindi yung gusto ni Lord. Kaya ano nangyayari sa buhay mo? Napapahamak ka. Kasi laging gusto mo ang nangyayari sa'yo. Ito gusto ko, Lord eh. Lord, ito yung gusto kong bilhin eh. Lord, ito yung Kaya nga po, di ba? Bilang Kristiyano, di ba? 2 sagot. Naalala niyo po yun? 2 sagot lang sa prayer. Kapag tayo nananalangin, 2 sagot ang binibigay ni Lord. Yes or walang no. Di ba? Sabi nga, hindi nagsasabi ng no ang Lord. Laging wait. Wait, anak. Lord, gusto ko ng bike. Wait, anak. Hindi no. Wait, anak. Hindi bike ang bibigay ko sa'yo. Dahil ayoko mapagod ka, gusto ko kotse. Lord, gusto ko kahit maliit na bahay lang. Wait, anak. Gusto ko kasi malaking bahay para sa'yo. Sa totoo lang po kasi, yun yung nangyayari. At tingnan niyo po, ang pag-ibig daw ay mabait. Mabait. Ibig sabihin, hindi marunong magalit. Hindi laging galit sa mundong ito. Hindi parang lagi kang may pinaglalaban. Mabait. Ibig sabihin, marunong kang umunawa, lagi mong open-minded. Hindi ka judgmental. Ayan po yung mga katangian pinakita ni Paul tungkol sa pag-ibig. Dahil alam niya na yung wagas na pag-ibig na pinakita ng ating Panginoong Hesus sa kanya. Sa totoo lang po, wala pa raw pong nakakagaya ng pag-ibig ng Panginoong Hesus. Wala ni isa. Kaya nga po, nung bubuksan po yung mga baol, yung bubuksan po, di ba? Yung mga scroll, sabi kay John, di ba, sa pahayag, walang makakapagbukas. Pero anong sabi sa kanya? Merong isa na makakapagbukas niyan. Merong isa na makakapagbukas niyan.
Dahil siya yung nakatupad sa lahat. Kaya nga sabi niya, hindi ako naparito upang pawalang bisa ang kautusan, kundi upang tuparin ang lahat ng mga ito. Ang Panginoong Jesus ang tumupad ng 10 utos. Hindi mo kayang tuparin yan? Hindi mo kayang masunod yan? Tandaan mo, sabihin mo, hindi naman ako nagnakaw eh. Pero nangupit lang ako sa nanay ko kahit piso. Nagnakaw ka pa rin. Hindi naman ako pumatay eh. Mag-isip ka lang na masama sa kapwa mo, pumatay ka na rin. Hindi naman ako nangalunya eh. Tumingin ka lang sa kapwa mo na may pagnanasa, nangalunya ka na rin. Ano pa? Hindi naman ako sumasamba sa Diyos-Diyosan eh. Kapag priority mo o nawawalan ka na ng focus, lalo na sa paglilingkod sa Diyos, Diyos mo na ang mundong ito. Hindi ko naman ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Tandaan mo, kung ikaw, nagsasabi ka ng salita ng Diyos, pero ang puso mo ay napakarumi, ginagamit mo ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Ano pa? Iisa lang naman ang Diyos ko eh. Tandaan mo. Sabi ko nga po sa inyo, kung pinagpapalaga mo ang mundong ito, baka hindi isa lang ang Diyos mo. Kaya nga po sabi ng Panginoon, di ba? Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. Dahil iiwanan mo ang isa, mamahalin ang isa. Bakit? Karamihan, nakakalungkot na pagpapahalaga natin ng pera. Yan ang totoo. Hindi ko pinagpapahalaga ng pera. Totoo? O sige. Bakit di mo lagyan ng mas malaki? Yung laman ng bulsa mo, bakit di mo ilagay dito? Kasi wala akong pamasahe. Kapatid, tanongin mo yung sarili mo. Siguro time na para ipakita sa atin ng Lord yung wagas na pag-ibig. Ipaunawa sa atin yung pag-ibig niya na dalisay. Number 3, ang pag-ibig ng Diyos ay pumapawi ng takot. Sabi po, yung pag-ibig daw po ng Diyos ay pumapawi ng takot. 1 John 4 verse 18. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugat ng parusa. Ay kaugnay ng parusa. Sorry po. Malinaw po. Ano daw po yung takot? Malinaw po na sinabi dito, walang kasamang takot ang pag-ibig. Kaya hindi ka dapat matakot sa future mo. Hindi ka dapat matakot sa nangyayari sa buhay mo dahil alam mong iniibig ka ng Diyos. May problema ako ngayon eh. Hindi ka dapat matakot dahil mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwan. Yan ang pangako niya sa'yo. Bakit hindi mo pinangahawakan? Bakit iniisip mo yung mga nangyayari sa buhay mo? Malinaw na sinabi dito, hindi dapat matakot dahil walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Pinapawi niyan. Kasi kung alam natin na mahal tayo ng Diyos,
hindi tayo matatakot. Kahit na anong mangyari dyan, hindi ka matatakot. Parang kagaya nga lang po ng roller coaster. Dapat ganun yung pakiramdam mo eh. Alam mo na nakakatakot, sumakay ng roller coaster, pumipila ka pa rin. Dapat ganun din po sa buhay natin bilang Kristiyano. Alam natin yung nangyayari sa buhay natin. Alam natin maraming problema. Pero dapat hindi tayo natatakot dahil alam nating mahal tayo ng Diyos. Alam natin yung wagas na pag-ibig niya. Dahil lahat ng solusyon ay ibibigay niya. Hindi siya magkukulang. Hindi niya tayo pababayaan. Yan po yung pag-ibig na dapat nating makita. Ang pag-ibig ng Diyos ay pumapawi ng takot. Next, sabi po dito, ang Diyos ang umibig sa atin. Malinaw po na ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sabi po dito, 1 John 4 verse 19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Totoo po. Naalala ko po yung isang awitin ni Eugene Wilde. Tama po ba yun? Yung first love never dies. Di ba po? Totoo po yun. Totoo po na first love never dies dahil ang totoong unang pag-ibig natin hindi mamamatay dahil Diyos ang unang umibig sa atin. Dahil siya ay namatay para sa pag-ibig niya sa atin. Kaya nga po sabi ko, ang ganda nito, kung tiisipin mo. First love never dies. Dahil ang totoo, ang unang pag-ibig natin, ang Diyos. Kaya nga po sa relationship, sa mag-asawa, dapat laging unang minamahal ang Diyos, hindi ang asawa. Kaya nga po, di ba, sabi, ang pag-ibig daw parang triangle. Si Lord yung nasa taas. Si lalaki ang nasa kanan, si babae ang nasa kaliwa. Triangle. Yun daw po, yung dapat na pag-ibig. Si Lord ang inuuna. Pero pag naggano tayo, sasabihin natin, salamat kasi ikaw yung una kong minahal. Wow! Ang lupit mo. Kaya ka nabuhay dahil sa unang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Tapos sasabihin mo yan sa tao, samantalang yung tao, pag namatay na yan, at kung nasa langit man yan, at ikaw napunta man sa langit, wala na kayong relasyon sa isa't isa. Ha? Paano yun? Di ba may pangyayaring ganyan? Tinanong ang Panginoong Yesus, Panginoon, paano po? Kung merong isang tao na may isang babae, nagkaroon siya ng asawa, at yung asawa niya namatay, hindi sila nagkaanak. Ayon po sa paniniwala ng Hudyo, kapag hindi raw po nagkaanak, yung kasunod na anak na kapatid nung namatay na yon, magiging asawa ulit. Kapag hindi ulit nagkaanak, ganun pa rin. Paano daw kung namatay lahat yun? Sino daw yung magiging asawa nung babae sa langit? Diba? Yun yung naging tanong. Wala na. Dahil tayo ay magkakapatid na sa langit. Kaya nga pinapractice natin dito pa lang sa lupa, di ba? Brother and sister. Kasi dito pa lang, tayo ay magkakapatid na. Tandaan po natin yan. Kaya, huwag mo sasabihin na yung una mong pag-ibig, naranasan mo sa ibang tao, sa crush mo. Hindi. Ang unang pag-ibig ay sa ating Diyos. Malinis ang puso ng ating Panginoong Yesus. Nung siya, nung pinakita yung wagas na pag-ibig
Kaya nga po ang ganda ng paliwanag ni Apostol Paul eh. Alam niyo po ba yung paliwanag ni Apostol Paul tungkol sa pag-ibig? Alam niyo po ba yon? Yung po, yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Yun yung laman ng puso ng ating Panginoong Jesus. Hindi siya naiinggit. Bakit? King of King pinanganak sa sabsaban? Nakita niyo bang nainggit ang Panginoong Jesus? Hindi. Samantalang yung iba, pinanganganak sa magandang ospital. Sinabi niya ba sa ama, Lord, Father, bakit naman ganito? Anak mo ko, bakit dito lang ako sa sabsabang pinanganak? Ginanon niya ba? Hindi. Wala kayo nabasa. Bagkus, tinanggap niya lahat nung binigay sa kanya or inata sa kanya yung dapat niyang gampanan sa ibabaw ng lupa para mahayag ang wagas na pag-ibig ng Ama sa sanlibutan. Yan po yung pinakita po sa atin ng ating Panginoong Jesus. Yan pong lahat na yon ay katangian ng wagas na pag-ibig. Dalas. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagsisinungaling. Hindi liar. Tandaan po natin. Sabi po dito sa 1 John 4 verse 20. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Dito pa lang po, alam na natin na paliwanag niya na yung sarili niya. Dito pa lang po, nakita na natin na ipaliwanag na ng Lord paano yung pag-ibig. Paano? Ikaw na Kristiyano na, kiniklaim mo na Kristiyano ka na, pero hindi mo maibig ang iyong kapatid. Hindi mo maibig ang iyong kapwa. Paano pa kaya ang Diyos na hindi mo nakikita? Paano mo siyang iniibig? Yung pag-ibig dito, walang kondisyon, sabi ko nga po sa inyo. Hindi nagbigay ng anumang kondisyon. Kaya nga po, kung ano man po yung laman ng puso natin, palayain natin ang ating sarili. Palayain natin ang ating sarili. Dahil kung palalayain natin sa kabigatan yan, kung palalayain natin ang ating sarili, hindi lang ang sarili natin ang pinalaya natin, hindi lang yung taong yun, kundi pati ang sarili natin pinalaya natin. At makikita natin ang wagas ng pag-ibig. Dahil wala nang galit sa ating puso. Malinis ang puso katulad ni Kristo. Magiging malinis yan. Dahil malinaw na pinakita rito, hindi sinungaling. Lahat totoong isinorender na sa Diyos. Walang itinitira. Hindi nagtitira kahit konti. Pinagkakatiwala na sa Diyos lahat. Yan ang totoong pag-ibig. Kaya nga po kung titignan natin, paano ba tayo iibig? Malinaw. Kung tayo'y umiibig, ano yung mangyayari sa atin? Kung tayo'y umiibig, malinaw na ipinakita sa 1 John 4 verse 21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang mga kapatid. Malinaw po ang iniwanang utos sa atin ng Panginoong Yesus. Malinaw po yung sinabi sa atin na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang mga kapatid. Hindi nagagalit, hindi nagtatampo, hindi balat sibuyas,
Hindi nagmamalaki. Hindi nangangarap ng mataas na gusto ko rin kagaya niya, gusto ko rin hindi. Hinahayaan ang plano ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga po, 5 bagay na nais ng Diyos na dapat nating tandaan. Tayo ay nilikha ng Diyos para sa Diyos. Pangalawa, tayo'y maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos ay pumapawi ng takot. Pang-apat, ang Diyos ang unang umibig sa atin. At pang-5, ang tunay na pag-ibig kailan may di magsisinungaling. Meron po akong isang pakikita sa inyong testimony na kung saan si Camille Prats na isang artista ng Channel 2 dati, ang TV, sinalaysay niya yung wagas na pag-ibig na naranasan niya sa Panginoon. Paano siyang totoong na in love? In love na hindi lang sa tao, kundi in love sa Diyos. Panoorin po natin paano na in love si Camille sa Diyos at ano yung ginawa ng Diyos sa buhay niya. Give your whole self to the Lord. Walang bata, hindi ako naniniwala na kailangan magkaedad ka para magkaroon ka ng relationship kay God. That's not true. Every one of us, each one of us, God is calling us to have a relationship with Him. At nasa sa atin yun, how we will really draw ourselves to know God. Study the Bible, read the Word. It may sound corny, guys. I get it. Corny naman ito, pa-Bible, pa praise the Lord, praise the Lord. I'm sure you hear that from your friends who aren't Christians. But you know that the kind of love that hindi nyo kayang ipaliwanag. And that's my prayer for each one of you. You know, kanina nung nagpe-praise and worship, Renzo, I don't know what's with me, but I was really in tears. And, you know, I really felt that God's presence is here with you guys. And you know, nakikita ko kayo na nakatayo, lumalapit sa stage, and you know, while worshiping, people were jumping and just, you know, worshiping God, and you guys are young. And bilang isang nanay, wala nang masasarap pang makita na ang mga anak nila lumalapit sa Diyos. Because me, my sons, I don't have dreams for them. I don't dream for them to be rich. Hindi ko pinapangarap na maging maganda ang buhay nila. Ang pangarap ko lang, ang dasal ko lang makilala nila ang Diyos. Ayan po. So, napakagandang pangarap. Hindi niya pinangarap na yumaman ang kanyang mga anak. Ang pangarap niya ay makilala ang Diyos. Dahil naranasan niya ang totoong pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kapatid, ngayong umagang ito, napakasarap pakinggan ng salita ng Diyos. Pero, siguro, mas napakasarap sa pakiramdam ng Diyos kung isa sa buhay natin ang wagas na pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Tayo po'y pumikit yumuko at manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga pong wagas ang iyong pag-ibig at napakadalisay na hindi mo kami tinignan sa aming mga karumihan, bagkus tinignan mo kami, Panginoon, bilang mga anak mo na dapat iligtas, dapat linisin sa karumihan. Lord, patawarin mo kami sa mga bagay na nagagawa namin sa'yo, sa aming kapwa, na minsan di namin alam, nakakasakit kami. Hindi namin alam yung pakiramdam ng kapwa namin, na ikaw na rin pala nasasaktan namin. Lord, patawarin mo po kami. Dahil hindi namin nakikita ang wagas mong pag-ibig. Pero salamat, Lord,
Dahil lagi mong pinararamdam sa amin to. Lagi mong pinararamdam na ikaw ang unang umibig sa amin. Kahit lagi namin nakakalimutan, lagi mo pa rin pinakikita na ikaw ang unang umiibig sa amin. At lagi mo kaming pinipili. Hindi ka nagsasawa. Hindi ka nanlulupaypay. Lagi mo kaming pinalalakas. Kahit na napakahapdi ng pag-ibig na binibigay namin sa iyo, kahit napakapait, Lord, patuloy ka pa rin nagbibigay ng matamis na pag-ibig na walang kondisyon. Salamat po, Lord. Salamat. Walang hanggang pasasalamat. Lord, hindi ko alam kung ano po yung kalagayan ng mga kapatiran na naririto. Hindi ko po alam kung ano yung kabigatan, kalungkutan, bigati. Lord, tulungan mo po silang ipagkatiwala sa iyo ang laman ng puso nila. Siyasatin mo ang bawat isa. Suriin mo, Panginoon, at lagi mong paalalahanan at ipakita ang wagas na pag-ibig mo. Panginoon, hindi ko po alam kung sino man ang may problema sa kanilang pamilya, hindi pagkakaunawaan, may galit, may tampuhan. Lord, dinadalangin ko na pumagitna ka sa kanilang tahanan. Iparamdam mo yung pag-ibig na ibinigay mo sa amin. Bigyan mo sila ng pagkakaunawaan, kapayapaan, kahinahunan, kagaya ng katangian ng pag-ibig, Lord God, self-control, na hindi kami makapagsabi ng masakit sa aming kapwa, maging tapat kami sa aming tahanan, at maging aminado kami, Panginoon, sa mga pagkukulang at pagkakasala namin sa aming mga kapatid. Lord, hindi ko rin po alam kung sino dito yung may matinding karamdaman. Lord, bigyan mo po sila ng kagalingan. Hindi lang pisikal, pati spiritual. Ikaw po ang magbigay sa kanila dito. Dahil sa isang salita mo lang, Lord, gagaling kaming lahat. Lahat ay mapapawi kahit ang kalungkutan. Lord, kung meron man sa mga naririto ngayon na nag-iisa sa tahanan, Lord, tulungan mo po't paalalahanan ng kanilang pamilya na haliwin sila. Na meron silang pamilya na nag-iisa na kailangan ng pag-ibig. Lord, kung meron man, may kulang financially, ikaw po mag-provide dahil alam namin na, Lord, ikaw ay mayaman. Ikaw ang magpo-provide ng lahat. Tunay nga po na ikaw ang Diyos. Maraming salamat, Lord, sa salita mong dumaloy sa lugar na to. Ikaw na po ang magpala at mag-ingat sa aming lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.